Ang meaning ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa opening statement ni Risa Hontiveros ay walang pipiliin kahit sinong nagkasala sa batas, pero di niya ibig sabihin na buburahin sila ng walang kalaban-laban o nakatali. Kailangan nilang sumuko, mapapahamak lang naman sila syempre kapag lumaban. Ang utos ng presidente ay pasukuan ng maayos, pero dapat hindi mailagay sa peligro ang buhay ng alagad ng batas kung sakaling lalaban. Walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko. Baluktot daw ang paniniwala ng presidente tungkol sa kaayusan at kapayapaan at sana hindi na daw tinupad ni Tatay Digong ang kanyang pangako. Alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Pabor ba kayo sa ganitong mga salita, mga kababayan? At naniniwala ba kayo na hindi daw kailanman ipagmamalaki ng taong bayan ang kampanya ni Presidente Duterte laban kontra sa illegal na droga? Ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. Hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Hindi yata nila alam na matagal ng balot ng takot ang halos buong bansa natin, dahil sa mga adik at kriminal. Kahapon lang ba sila pinanganak? May mga biktimang nadamay lang dahil sa paglaban ng pusher at user, pero kung pag-aaralan ng malalim, milyon na ang biktima ng mga adik at kriminal sa bansa natin. Saan tayo pupulutin kung walang presidenteng tatayo at maninindigan para linisin ang bansa natin, yung tapat, buo ang loob at walang kinatatakutan? My message to you is this. There is no honor in punishment like tokhang. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Yung mga nagtatanggol at nakakaintindi kay President Duterte, yun yung mga taong higit na mas malawak ang isipan, nakakaintindi ang puso nila. Yung iba kasi namumulitika lang at hindi totoong nagmamalasakit sa bayan, mga sarili lang ang iniisip, kapangyarihan at kayamanan lang ang habol. Pakinggan natin ang ginawang pagpugay at paghanga ng dating bad boy na si Robin Padilla sa Iron Man ng Pilipinas na si President Rodrigo Duterte. Siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Ang ating pong bayan ay nasa bingit, napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal.
Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, aagawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po.